Ang taong 2010 ay taon na maraming pagbabago sa pamamahayag sa Pilipinas. Pinalakas at pinatapang ang TV5 News and Information sa pagkalap at pagbabalita. Inihandog din namin sa inyo ang Under Special Investigation na di lamang inusisa ang mga isyu ng bansa, kundi dinala kayo sa gitna ng aksyon. Di lang kami nagsiwalat ng mga problema, nagbigay din po kami ng dagdag impormasyon na maaaring magbago sa inyong opinyon at kaalaman na maaaring magsalba ng buhay. Sa aming unang handog sa taong 2011, babalikan po natin ang mga natatanging kwento ng desperasyon at inspirasyon. Ito ang KBP Golden Dove Awards Best Documentary Program ng 2010, ang inyong Under Special Investigation. Locate Paolo. Searching. Ang pera at politika ay malaking bahagi ng buhay ng Pilipino. Sa taong 2010, hinamon tayo bilang isang bayan sa pagpili sa ating mga bagong mamumuno. At hinamon din tayo ng mga high-tech na makina sa pagbabago ng pamamaraan sa pagboto sa ating mga lider. Ang inyong Under Special Investigation, hindi lamang inusisa, kundi hinamon din ang mga naghahangad na mamuno sa ating bansa. Ang presidential election noong Mayo ang pinakamalaking balita sa politika ng bansa noong 2010. Kaya sa pagsisimula ng Under Special Investigation, akin itong inusisa. Ang 8 personalidad na sumabak para sa pinakamataas na posisyon sa bansa, aking kinilala. Sa aking pag-uusisa, hindi lamang plataforma at style ng pangangampanya ang aking tinutukan. Ang mga presidentiables, isinalang din sa aking mainit na pagtatanong at sa iba't ibang hamon na ipinagawa sa kanila. Una na ang binansagang anak ng gapo na si Richard Dick Gordon. Sa aming paghaharap, prangka at diretso itong si Dick sa pagsagot sa aking tanong. Yung reputation ninyo na pikon daw, how did that start? I don't know about that. Na kunyari, Ngayon ko lang narinig yun. talaga? Yeah. Well, except for Passion example, yun, hindi pikon. na kunyari daw sabi, Inggit, in other words. Pag Sila ang may- inggit, sila ang pikon. pag may konting interview daw, tapos hindi nyo nagugustuhan kung saan napupunta yung mga tanong. Hindi lang nalagyan yung reporter na yan. Ang Red Cross, ang ahensyang pinamunuan ni Gordon sa loob ng mahabang panahon. Kaya naman para sa aking hamon, tiningnan ko kung marunong ba siyang mag-CPR. Hello? Baby Jack? Tingnan mo na kung may response. Take the pulse. Diba? Sabi mo bilis yan, actually. Buhay na! Tempo! Dila, balat! So kung unconscious ako at tayong dalawa lang natitira sa isang isla, kaya nyo kayo resuscitate. Okay. Sumunod naman ang pamangking buo ni Gordon at pambato ng Kapatiran Party na si John Carlos J.C. de los Reyes. Medyo pilyo ang naging hamon ko para sa sarado katolikong presidentiable na minsan ding binalak maging pari. Dinala ko siya sa Red Light District ng Gapo. Panahon ito na mainit ang issue ng RH Bill na nilalabanan ni JC. Kung pwede kang matanong, no? Kasi linalabanan ko yung RH Bill. Yung RH Bill para labanan yung paggastos ng gobyerno sa mga condoms, pills, IUDs, mga ano. Sino mas nagmamahal sa'yo? Isang lalaki na hindi gagamit ng condom at mahal ka o lalaking gagamitan ka ng condom? Palagay mo. Yung gagamitan ng condom. Nasa ano nyo naman yan eh, kung pwede nang di ba? Kasi syempre, pwede ka magbuntis, hindi pa kayo handa. Mas maganda yung handa na kayo. Saling pusa naman at panggulo lang kung ituring itong si Nick Perlas. Minsan na nga siyang pinaalis ng COMELEC sa presidential race, pero hindi siya sumuko. Na-hurt ka ba doon? Hindi. Ano ba yung gusto ninyong ipatupad kung sakasakali maging Pangulo kayo? Sasabihin ko lang, makakasiguro po kayo na pag magsasaka kayo, may sapat na suporta sa ani ninyo, mas maraming aanihin nyo, mas minus yung gastos. Sa larong soccer o football,
sinubok ko si Nick. Kilala kasing athlete si Perlas at kahit sa edad niyang 60, talaga naman pinabilib ako ng ating agriculturist sa kanyang abilidad. Enjoy ka. Enjoy na enjoy. Wow. Matagal ko rin dito ginawa, mga 35 years na rin to. Ang nag-iisang babaeng presidential naman na si Jambi Madrigal, hindi na itago ang kanyang pagiging, pati itsura niya sa camera, talagang binubusisi niya. Kung patayin kaya, masama pa rin kasi. Kaya naman binigay kong hamon, malayo sa glamoros ang buhay niya. Okay, so ang challenge natin kay Senator Jambi ngayon ay pumulot ng basura dito sa Bacoor, Cavite. Bigyan natin siya ng tamang panahon para mapuno itong bag using her hands. Ano opinion mo the other people na kunyari first time nilang gawin to and you know that they're doing it for show? What? Your opinion on people who, you know, they do it for show? It's like Lauren Legarda's tree planting. Okay. You vote for an anti-environment bill like GPEPA and then you plant trees. I call it hypocrisy. Pungo naman tayo sa pastor na si Brother Eduardo Eddie Villanueva. Natalo sa kanyang unang sabak sa pagkapangulo noong 2004 dahil daw, dinaya. Sabi ng COMELEC pagkatapos ng election, all over the Philippines, ang boto ni Brother Eddie wala pang 2 million. Ano? Alam mo kung bakit? They confessed to me. Talagang minaniobra yung election. Sa ikalawang subok para masungkit ang pagkapresidente, ang bus ni Bro ang naging gimmick ng ebanghelistang kandidato. Kaya naman ang aming naging hamon, ang mangaral siya sa loob ng isang pampasaherong bus. Bakit ako tumatakbo? Hindi ko kailangan ng posisyon ng presidente, pero yung power ng presidente ang tanging kailangan para magamit, para makabangon ng Pilipinas, masawata ang korupsyon. Thank you, Led. Salamat ako sa warrant of arrest ng USI. Hindi rin nakaligtas sa amin ang kontrobersyang kinasamputan ni dating Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro noong eleksyon. Iniwan niya ang dating partido ng tiyo niya na si Danding Cojuangco para maging pambato ng Lakas Kampi, ang partido ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. When you were chosen as the standard bearer ng administration, nag-second thoughts ka ba? Hindi na ako nag-second thoughts noon kasi in the thick of it na I was really gunning for the nomination already. Siyempre, once in a while, merong pang calculations na ginagawa at once in a while, medyo malalim na to or diba? But yung second thoughts, wala na hindi ka na, you won't turn back anymore. At kung may bus si Brother Eddie, aeroplano naman ang ginamit ni Gibo para sa daan sa pagbabago. First time niya makikita itong flight simulator at syempre alam natin lahat na mahilig magpalipad ng aeroplano si Gibo. Dahil nga isang piloto ang naging hamon kay Gibo, isang flight simulator. Nakapagpalipad siya, nag-exhibition pa siya, may mga stunt pang ginawa. At ngayon, dahan-dahan niyang inilalapag ang aeroplano. Very good. Thank you, sir. Thank you po. Ang sinasabing pinakamayamang kandidato naman na si Manuel Manny Villar, ang siya rin yatang pinakamayamang pagdating sa mga intriga noong nakarang halalan. Linihis na nila yung kalye. Linihis na nila yung mga argumento. Lilihisin pa nila yung media ngayon para yung side lang nila ang malaman ng taong bayan. Isa ang C5 Extension Project na pinaimbestigahan ng kanyang kapwa presidential na si Jambi Madrigal sa mga kinaharap ni Manny. Bukod sa mga intriga, tumatak din sa isip ng marami ang kaliwat ka ng mga political ads niya sa telebisyon. Kaya naman ang dating naliligo daw sa dagat ng basura, sinubukan kong pakainin sa isang simpleng kalenderya. Nagawa naman ng senador ang hamon. Kapansin-pansin nga lang ang mayat-mayang pagpunas niya ng tissue sa kamay.
Ang dating Pangulong Joseph Erap Ejercito Estrada ang huli nating nausisa. Napatalsik sa pwesto at na-house arrest noon ng 7 taon si Erap dahil sa kasong plunder o pandarambong. Mga times ba na naiiyak kayo na nandun kayo? Yeah, especially sometimes my old movies being shown on TV. Simple. Nanunumbalik ang mga memories niyo. Especially the first week, second week, third week, few months where I was first incarcerated. Busy daw, kaya hindi na napagbigyan ni Erap ang aking hamon sana sa takbuhan. Kaya naman eto na lamang ang aming nilaro. First word that comes to mind pag sinabi kong Gloria, makapagalaro yun. The worst president. Okay, that's 3 words. Pero sige, Villar. Villar. The Great Pretender. Okay. Noy Noy. Still an experience. Chavit. No comment. Okay. Hurt pa rin kayo nun sa nangyari? I don't know. I've forgiven everybody. Ma'am Loy. Faithful. La Arnie. A good woman, good girl. Jingoy. A good son. Jude. Carefree. Si Sir JB. Responsible. Sa halos 1 buwan naming pagtutok sa mga presidentiable, lahat sila pumayag na mausisa at game na hinarap ang aming mga hamon. Maliban lang kay Senador Noynoy Aquino. Ayon sa kanyang kampo, naging busy daw kasi ang standard bearer ng Liberal Party. Pero higit sa mga kandidato, ang naging mas mainit na paksa ay ang kauna-unahang automated elections. Kaya bago pa ito maggamit ng mga botante, isa ako sa humamon at nag-usisa. At noong ngang May 10, 2010, sabay-sabay tayong naging saksi sa kauna-unahang automated election sa bansa. Marami man ang naging aberya patungo sa malaking pagbabagong ito. Sinasabi pa rin na naging matagumpay ang makasaysayang halalang noong Mayo. Susunod, balikan naman natin ang iba't ibang trahedyang gumimbal sa ating bansa noong nakarang taon at aalamin kung paano mag-survive sa iba't ibang klaseng aksidente.